Kahit na anong gawin ni Kanole, iisa pa rin ang pupuntahan ng usal. Ito ay makakasama pa rin sa kanya. Hindi pwede. Gabay ko. Saan tayo dadaan? Narinig ni Kanole na kailangan niyang bumalik sa lawa. Pero paano? Natuyo na ang lawa at nagpurong puti na ang putik. Ganun pa man, pumunta pa rin siya doon at hinahanap niya yung Hunyango. Hunyango, nasaan ka? Hunyango, tulungan mo akong makalabas dito. Maya-maya pa, ang Hunyango ay nagpakita sa kanyang harapan. Buti naman, di ka umusyal. Kasi pag nausal mo ang ipinain sa'yo ni Dato Talaugon, tiyak na ikapapahamak mo. Ay nako, sabi ko na nga be, anong gagawin natin? Saan ang tamang daanan? Halika, sumama ka sa'kin, dalian mo! Hinawakan si Kanole ng Hunyango. Maya-maya pa ay muli silang lumutang sa batis kung saan sila nanggaling. Sige, diretsuhin mo lang ang batis, magpatiagos ka. At kapag naramdaman mo na hinahatak ka ng malakas na puwersa ng tubig papailalim, sumabay ka lang. Huwag mong pipigilan. Yan ang isa sa paraan upang mapuntahan mo ang ikalawang baitang ng pagsubok sa'yo ni Dato Talaugon. Sige, salamat ah. Sige, mag-iingat ka, kaibigan. Nagpatiagos nga si Kanole. Makalipas ang 5 minuto, napunta siya sa walang kaagos-agos na tubig. Patay ang tubig. Maya-maya pa ay nakaramdam siyang parang may humawak sa kanyang paa. Sumisid si Kanole pero wala namang nakahawak sa kanya. Heto na pala yung sinasabi ng Hunyango, may malakas na puwersa ng tubig ang kukuha sa kanya. Dinala siya noon sa parteng malalim at kinain siya ng lupa dahil merong butas doon. Napunta siya sa ilalim. Napakadilim ng bahaging yun. Maya-maya pa sa bandang dulo ay may nakita siyang liwanag. Pagtagos doon ni Kanole, napalutang na naman siya sa isang malawak na lawa. Ang kaibahan noon sa tubig na kanyang pinanggalingan, napakadumi ng lawa na kanyang nilutangan. Napatingin si Kanole sa bandang kanan at dito niya nakita na merong 3 katutubo ang nakatayo. May mga hawak ito na sulo. Araw na araw yon. Tinawag si Kanole ng katutubo kaya't madali siyang umahon. Mga kaibigan, hindi ko alam kung paano ako napunta rito. May hinahanap kasi ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Wika ni Kanole. Maya-maya pa, nagdatingan na yung ibang katutubo. Pinapasok si Kanole sa kanilang kubo. Binigyan ng makakain. Salamat dito Wika pa ni Kanole sa kanila. At nang tanungin si Kanole kung sino ba ang taong hinahanap niya, hindi na nagulat ang mga katutubo dahil si Dato Talaugon ay naroroon. Itinuturo ng isang katutubo, si Dato Talaugon ay nakaupo. Dato Talaugon? Paano ka napunta rito? Gulat na wika ni Kanole. Huwag ka nang magtaka dahil ito na ang ikalawang baitang ng pagsubok. Sige, dalian mong kumain. At pagkatapos mo, harapin mo na ang kamatayan mo, Nole. Hindi na, nawalan ako ng gana, baka may lason pa yan. Kung ganon, dalhin siya sa labas upang labanan ako. Dinala si Kanole sa labas ng mga katutubo.
At agad namang sumunod si Datu Talaugon. Nole, binabati kita dahil nalampasan mo ang unang pagsubok. Ngayon, baka inaasahan mong mas madaling lampasan ang susunod kung sa una ay maraming propaganda. Mas lalo na dito. Ang mga katutubo ay naging isang aswang. Nagulat si Kanole dahil hindi niya lubos akalain na ang mga katutubo ay magiging aswang. Ang dami ng kanilang bilang. Isa-isang lalapit sana kay Kanole ang mga yun nang biglang, "Wag muna! Wag muna ngayon! Antayin niyo ang hudyat ko," sabi ni Datu Talaugon. "Sopronyo, ikaw ang unang susubok sa kanya." Yung tinatawag niyang si Sopronyo ay isa sa matandang katutubo na naging isang aswang. Sinugod nito si Kanole habang nakapauna ang mga nagtutulisan nitong kuko. Mabilis na nakakalihis si Kanole sa pang-aatake nila at nang makakuha ng pagkakataon si Kanole mula sa likuran, agad niyang sinakmal yung katutubo. Hawak-hawak niya ang leeg nun. Tapos hinawakan din ni Kanole ang kanyang katawan. Itinaas ito tapos sabay bagsak sa lupa. Hindi man lang naimik ang katutubo. Maging si Datu Talaugon ay parang wala lang ang nangyari sa kanya. "Tayo! Tumayo ka dyan!" wika ni Kanole pero hindi na makagulapay pa ang katutubong aswang. Sinakal ito ni Kanole at nagulat siya. Para ba siyang isang malambot na bagay hanggang sa naputol yung ulo ng katutubong aswang. Pero hindi kita ginamitan ng kung ano. Paano? Nole, baka nakakalimutan mo ang sinabi ko. Dito ay mas maraming propaganda. Nang mapatingin muli si Kanole sa katutubong, natanggalan ng ulo ay bigla na lamang itong naging isang kalansay. Paano nangyari mga ganon? Siguro ngayon ka pa lang magkakaroon ng ganitong kalaban na kalakas. Sige, sugurin ng dayo! Sabay-sabay nang sumugod ang mga katutubong aswang. Napaatras si Kanole dahil sa dami nilang bilang. Maya-maya pa, si Datu Talaugon ay merong hawak na sibat na nagliliyab. Kasabay nun, sa pagsugod ng mga katutubo, yung pagpapalipad nito ng sibat. Mabuti na lang at naagapan ni Kanole kaya't naiwasan niya yung sibat na nagliliyab. Tumama ito sa mga aswang na katutubo kaya't sila ang nagliyab. Mga tao mo sila. Bakit ganon ang ginagawa mo? Datu Talaugon! Sabihin na natin ganon. Pero lahat sila ay walang silbi para sa akin. Katulad lang din sila ng ibang katutubong una kong niloko. Ganon. Sige, sa pagkakataon na ito, itutulad ko na lang din ang mga katutubo sa turing mo. Yung mga katutubong sumugod kay Kanole ay agad niyang kinitilan ng buhay. Masakit sa kalooban ni Kanole ang nangyari, pero ang pinagtataka niya, napakabilis naman maging kalansay ng mga katutubong kanyang pinatay. Nakakaawa. Datu Talaugon, ano ba ang totoo? Ang totoo niyan, ang mga taong yan ay matagal nang patay. Ano? Anong ibig mong sabihin? Matagal na silang patay at binigyan ko lang ng buhay para maglingkod sa akin. Ganyan ako kalakas, Nole. Kaya kong buhayin ang matagal nang namayapa. Meron pala talagang mga ganon.
Mahirap man paniwalaan, pero hindi ito imposible sa isang datong makapangyarihan. Silang dalawa na lamang ni Datu Talaugon ang naiiwan at lahat ng mga bahay ng mga katutubo ay biglang nasunog. Napakainit ng paligid. Ang pakawari ni Kanole, siya ay nasa kaila-ilaliman ng lupa. Habang si Datu Talaugon naman ay nasisiyahan sa nakikita niyang pagkasunog ng mga bahay. Ano pang inaantay mo? Sugurin mo na ako! Matapos yon sabihin ni Datu Talaugon, dumipa ito sa harap ni Kanole at ito naman ang kanyang pagkakataon upang hatawin ng punyal na naging espada. Tinamaan si Datu Talaugon sa leeg, naputol ang kanyang ulo. Sinunod ni Kanole yung mga baraso at paa. Sa wakas tapos na. Saan ang susunod? Saan ang susunod? Wika ni Kanole at nang tumalikod siya, nagulat siya sa salita ni Datu Talaugon. Hindi pa tapos ang laban. Humarap ka dito. Pagharap ni Kanole, nakita niyang hiwa-hiwalay pa rin ang parte ng katawan nito. Pero yung ulo niyang nakahiwalay sa katawan ay nagsasalita. Ano? Imposible! Anong klaseng tao ka? Wika pa ni Kanole. Maya-maya pa yung mga bahagi ng katawan niyang naputol ay nagdikit-dikit. Kahuli-hulihang dumikit sa katawan yung ulo ni Datu Talaugon. Gulat ka, no? Ano nga akala mo? Ganon-ganon lang ako kadali mamatay? Sa aking pagkakatanda, ginamit mo na ang alas mo sa unang baitang ng aking pagsubok. Hindi, marami pa akong pwedeng gamitin sa'yo. Nakapagtataka. Paano? Sumugod kang muli. Bibigyan kita ng pagkakataon muli. Sugurin mo ako. Sa pagkakataon na yun, muling sumugod si Kanole at agad niyang hinati yung katawan ni Datu Talaugon. Papunta sa paa yung hati na nangyari, kaya't nang maghiwalay ang kanyang katawan, natawa na naman yung kalahating katawan ni Datu Talaugon. Imposible! Anong klaseng tao to? Wala na bang iba? Hanggang dun lang ba talaga? Maya-maya pa yung hati niyang katawan ay biglang nagdugtong. Naisip tuloy ni Kanole na hindi kaya ito ay peking Datu Talaugon? Kasi katulad sa unang baitang, peking Datu Talaugon ang kanyang nakasalamuha. Lilinga-linga si Kanole sa paligid at inaabangan niyang may magpakita pang isa. Ang napansin ni Kanole, kahit na nasusunog na ang mga kabahayan, hindi sila nagagapok. Matindi talaga ang propaganda rito sa mundo mo. Wika ni Kanole. Oh, talagang matindi. Kaya't aralin mo sa sarili mo kung paano mo ko tatalunin. Hindi na malayan ni Kanole na sa nagliliyab na kubo ay meron palang nanonood sa kanila kanina pa. Hanggang sa nang muli siyang hahakbang ay natigilan si Kanole dahil nakaramdam siya ng paninigas mula sa kanyang paa papunta sa kanyang katawan, kamay at ulo. Bakit? Hindi ako makagalaw. Ang pakiramdam noon ni Kanole ay para siyang naging isang bato na napakainit ng katawan. Tignan mo ang sunog. Tignan mo. Papunta na sa'yo. Susunugin kita ng buhay, Nole. Hindi. Hindi. Yung sunog mula sa kubo ay papalapit na sa kanya.
nadilaan na nito yung paa ni Kanole at unti-unti nang umaakyat ang apoy. Napapikit na lamang ito at muling tumawag ng gabay. Tuluyan nang nasunog ang buong katawan ni Kanole habang itong si Dato Talaugon ay tawa ng tawa. Maya-maya pa, yung nasusunog na katawan ni Kanole ay bigla na lamang tila nabuhusan ng tubig dahil nawala yung apoy. Ikinagulat naman ito ni Dato Talaugon. At sino na namang nakikialam? Sino? Wika nito. Sabi ko naman sa iyo hindi ko pa nagagamit ang lahat. Ngayon humanda ka. Yung mga bahay na nasusunog ay nawala ang mga apoy na para bang binuhusan din ng tubig. Kung ano ang itsura ng mga bahay ay ganon na ganon din matapos masunog. Ang ibig sabihin nun, kontrolado na ni Kanole ang buong lugar dahil nariyan na ang kanyang mga gabay. Napansin ito ni Dato Talaugon kaya't madali siyang nagtatakbo at tumalbog sa lawa. Pagtalbog nito sa lawa, kitang-kita ni Kanole na bigla na lamang nagkaroon doon ng ipo-ipo. Sumunod ka dito! Pupunta tayo sa pinakahuling hakbang. Wika ni Dato Talaugon. Hindi siya sumunod at madaling nawala yung malaking ipo-ipo sa lawa. Kinain nun si Dato Talaugon papailalim. Ayaw siyang sundan ni Kanole, baka isa na naman itong patibong. Duwag ka pala. Salamat gabay ko. Walang anuman. Tawagin mo ko kung kailangan mo. O sige, ano nang gagawin ko? Ay nako. Nagulat si Kanole dahil sa tubig ay biglang lumabas ang isang napakalaking buwaya at tumalon sa kanya. Mabuti na lang at nakalihis si Kanole. Kung hindi siya nakalihis, malamang nakinain na siya ng buwaya. Hindi siya tinigilan nun. Nagtatakbo si Kanole at yung mga kubo ay pinagbabangga ng malaking buwaya hanggang sa napunta siya sa isang malaking bato na kasing taas ng isang palapag na bahay. Andito ako! Hoy! Halika rito! Akala ko ba gusto mo kong kainin? Halika rito! Muling naalala ni Kanole na hindi ba sa unang baitang na kanyang pinuntahan ay lumabas si Dato Talaugon nang sumabog ang katawan ng buwaya. Hindi kaya nandyan siya? Pero ang gulo kontrolado na namin ang buong lugar. Nakatingin sa kanya ang buwaya na tila ba merong iniisip. Maya-maya pa, dinagit si Kanole ng isang ibong kulay itim. Napakabilis ng kaganapan. Ilang iglap lang yun at hinulog si Kanole sa napakalawak na kagubatan. Bumulagta siya sa ilalim ng isang malaking puno tapos ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kaunting sugat. Ano yun? Ang bilis! Dinagit ka ng isang ibong kulay itim. Nole, tumayo ka. Malapit na rito ang ikatatlong baitang ng pagsubok. Dalian mo. Nagkasugat ako ng konti. Sa bagay, napakataas ng pinanggalingan ko. Siguro kung katulad ako ng ibang tao, malamang nalusak-lusak na ang buto ko pagkahulog ko rito. Tumayo si Kanole. Pagtayo niya, natanaw niya yung napakalawak na malalim na bangin. Ang dilim nun, wala siyang makita kahit na gamitin niya ang kanyang mutya. Nasaan ako? Ano yung nasa ilalim? Nole, yan na ang huling baitang. Nandyan ang pinakadelikado sa lahat. Mag-iingat ka. Oo. Ba't ka naman nawala?
Bumalik ka rito. Hindi na nagpakita ang gabay at iniisip ni Kanole kung paano ba siya pupunta sa napakalawak at malalim na madilim na isang bangin. Maya-maya pa, mula sa malalim na bangin ay narinig ni Kanole ang napakalakas na pag-angil ng mga ibon. Nakatitig siya doon at bigla siyang nagulat dahil merong dalawang malaking ibon na nagliliyab ang dumagit sa kanya. Wala siyang nagawa ng mga oras na yon, lalong-lalo na nang ihulog si Kanole sa madilim na bangin. Sigaw na lamang siya ng sigaw at maya-maya pa'y sasayad na siya sa ilalim, pero may sumalo sa kanya na isang malakas na puwersa ng hangin. Nang dahil dito dahan-dahan siya sa pagbaba. Akala ko mahuhulog na ako. Ang dilim. Anong meron dito? Tao po! Tao po! Walang tao. Yung ilalim ng bangin ay mga naglalakihang bato. At napansin ni Kanole, napakadaming dumi ng mga ibon. Naglakad-lakad si Kanole at nakita niyang merong mga naglalakihang itlog. Sa kanyang pagkakatanda, mas malaki pa sa tao ang itlog nun. Natawa tuloy siya at sinabing, hindi kaya mga itlog ito ng dragon? Babalik ako mamaya. Lalagain kita! Sabi ni Kanole sa pabirong wika. Nagulat na lamang siya dahil muli siyang dinagit ng ibon at hinulog siya sa umaagos na batis. Ang lamig ng tubig, pakawari ni Kanole, ay galing ito sa isang napakataas na bundok. Lamig! Parang ano to galing sa taas! Wika pa niya, hindi nagtagal. Heto at may nag-aabang sa kanya. Ano yun? Tao ba yun? Wika niya. Sa dilim ba naman ng paligid, ginamit niya ang kanyang mutya upang makakita, pero hindi niya pa din maaninag yung muka ng taong nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Payat na lalaki, mahaba ang buhok at nagbabaga ang mga mata. Unti-unting lumakad yun kay Kanole habang siya ay nakalubog sa tubig. Madali siyang umahon sa pasigan at pag-ahon niya'y agad siyang sinakal ng lalaki at hinampas sa bato. Napakalakas ng puwersa ng lalaking yun. Bakit ba? Anong kasalanan ko sa iyo? Wika ni Kanole. Saka hindi ikaw ang hinahanap ko rito. Sabi pa niya nang sumagot ang lalaking payat at nagwika ito ng, "Ito na ang pinakahuling hakbang. Bago mo marating ang aming Panginoon, ako muna ang lalabanan mo." Ha? Ikaw? Aray ko, sakit ng pagkakahampas mo sa akin sa bato Hindi lang yan ang aabutin mo. Akmang kukunin na naman si Kanole ng lalaking payat. Dito na siya ng laban. Nilabas niya ang kanyang punyal at mabilis itong humaba. Hinataw niya yung lalaking payat. Ang nakapagtataka, meron pala yung mahabang buhok. Sa tuwing ihahalipaw ni Kanole ang hawak niyang punyal, buhok nito ang sumasalo. Para bang mga alambre ang buhok nun, na sa tuwing magtatama ang buhok at ang kanyang punyal ay tumutunog ng parabang sa bakal. Anong klaseng tao ka? Meron palang mga katulad mo? Ang mundo ay mahiwaga. Hindi ngunit matagal ka nang naninirahan dito
at nasa larangan ka ng espiritual, ay malalaman mo na ang hiwaga ng mundo. Diyan ka nagkakamali dahil hindi lahat alam mo. Ako din, hindi ko din alam ang lahat. Basta ang alam ko, papatay ako ng isang albularyo ngayon. Dagdag pa ng lalaking payat, hindi lang daw si Canole ang una nitong kinitilan ng buhay sa kanyang pag-aari. Nang dahil doon, nainis si Canole at muli niyang hinataw ng kanyang punyal yung lalaking payat. Pero nasasarangga pa din ito ng kanyang buhok na parang alambre. Kung inaakala mong gagana dito, yung mga tinatago mong ewan, dyan ka nagkakamali. Tignan mo yung hawak mo. Paglingon ni Canole, sa hawakan ng punyal ay bigla itong nangitim. Oo nga no, anong ibig sabihin nito? Pagdating dito, wala nang silbi ang mga gamit nyo. Ano? Anong walang silbi? Baka ikaw walang silbi. Napipikon pa kay Canole ang lalaking payat, kaya't bigla siya nitong sinugod. Ang nakapagtataka pa doon, sa bawat galaw ni Canole ay napakabigat ng kanyang paghakbang nang dahil dito hindi siya makalihis sa pang-aatake ng nilalang. Sapol ng maraming beses si Canole sa katawan at sa muka. Tumilapon siya sa malaking itlog. Aray ko. Maya-maya pa, lumapag sa bato yung malaking ibon. Yan! Tama yan! Magiging pagkain ka ngayon ng mga alaga ko. Wika nung lalaking payat. Dahil sa napahiga si Canole sa malaking itlog, kitang-kita niya yung matulis na tuka ng ibon at nakabuka na ito. Akmang tutukain nun. Yung tiyan ni Canole nang biglang tamaan ito ng nagliliyab na sibat. Madaling nasunog yung malaking ibon, bigla na lamang itong naging abo. Imposible! Saan ang galing yon? Akala ko ba hindi na gagana rito yung mga gamit namin? Ano yung nangyari? Tignan mo, naging abo yung malaking ibon. Biglang nahulog si Canole sa hinihigan niyang malaking itlog dahil gumagalaw yun. Para ba kasing merong isang malaking ibon din sa loob. Nabasag yung malaking ibon at nakita niyang si Datu Talaugon ang lumabas doon. Yung payat na lalaki, nang makita niya si Datu Talaugon ay bigla na lamang itong lumuhod at nagbigay ng galang. Ano? Ba't lumuluhod ka sa datong yan? Teka, ba't ganun na lang ang takot mo? Tanong ni Canole. Hindi mo ba alam? Siya ang pinakamalakas sa lahat. Yun ang akala mo. Mabuti naman at nakasunod ka rito. Papanong di ako makakasunod? Dinagit ako ng malaking ibon. Dinala ako dito. Ito na ba yun? Yung sinasabing huling baitang? Mukha namang walang silbi. Mas nakakatakot pa yung una at pangalawa. Huwag masyadong kampante. Wala pa tayo sa kahuli-hulihang baitang. Anong ibig mong sabihin? Nandito ka pa lang sa ikalawa. Ano? Paano? Maya-maya pa, si Datu Talaugon ay biglang nawala at muli siyang hinarap ng lalaking payat. Sa pagkakataon na yun, yung payat na lalaki ay biglang nagbago at naging iba ang lakas nito. Naging isa siyang halimaw pero ganun pa rin ang kanyang muka. Ilang beses nitong binitbit si Canole at hinahampas sa mga naglalakihang bato. Mamamatay ka na. Inuulit ko, hindi lang ikaw ang unang albularyong nakatapak dito. Alam mo bang, sa isa hanggang pangalawa lang ang kayang puntahan ng mga tulad mo.
Sa pangatlo, hindi na kayo makakarating. Dahil dito pa lang, ipapakain ko na kayo sa alaga ko. Wika nun. Ewan ba niya kung bakit napakabigat ng pagkilos ng kanyang katawan na para bang merong pumipigil sa kanya. Mauubos na ang lakas ni Kanole at muntik nang magkandas sugat-sugat ang kanyang katawan dahil sa paghampas sa kanya sa mga naglalakihang bato. Tihaya si Kanole tapos ano bang nangyayari? Bakit ba ganito? Tulungan mo naman ako. Nang sabihin yon ni Kanole, lumitaw sa kanyang tagiliran yung isang babaeng maputi. Nandito na ako. Sabi ko naman sa'yo tatawagin mo ko. Kung kailang nahihirapan ako tsaka ka nagpapakita. Sinong kausap mo dyan, hoy baliw? Wala. Hindi pala nakikita ng kalaban ni Kanole ang kanyang gabay. Ito ang ginamit niyang pagkakataon upang yung payat na lalaking naging halimaw ay kanyang talunin. Pumasok ito sa kanyang katawan at dito bumilis ang kanyang pagkilos. Ginamit ni Kanole ang kanyang punyal at madali niyang itinarak sa dibdib ng kalaban. Bulagta ito habang tumutulo ang dugo. Maya-maya pa sabi sa kanya ng kanyang gabay, lumayas na siya dahil ang mga itlog na naglalakihan ay biglang puputok at maglalabasan ang mga katulad din ni Datu Talaugon. Matindi ang propaganda. Halos hindi na niya maintindihan kung ano ba ang mga nangyayari. Maya-maya pa, yung mga naglalakihang itlog ay mga nagsigsisabog. Nakakabingaw ang pagsabog nun. Maihahalin tulad mo sa pagsabog ng isang granada. Nabingaw si Kanole at napadapa. Maya-maya pa, pumangon na si Kanole pero wala na siya sa lugar ng maraming itlog. Meron pa ding lawa sa gilid at napansin niyang may taong nakalutang doon. Unti-unti itong lumalapit sa kanya at dito niya napagtanto na si Datu Talaugon ang lumalapit sa kanya. Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin naiintindihan kung gaano kalakas ang datu na kaharap mo? Kung noon ay nagawa akong ibaon sa lupa ng mga antingero at apo, ngayon hindi yan magagawa ng isang simpleng katulad mo. Ang dami mong satsat. Ano to? Ito na ba'y huli? Sabihin mo! Heto na yun. Tinanggal na kita doon dahil naiinip akong kalaban ka. Ganon. Maya-maya pa, nagulat si Kanole dahil sa kanyang likuran ay binugahan siya ng apoy. Nanggaling ito mula sa isang kakaibang ibon. Nakaramdam siya ng init sa likuran. Ganon pa man hindi ito masyadong masakit para sa kanya dahil ng mga oras na yun ay nasa loob pa ng katawan ni Kanole ang kanyang gabay. Hindi nagtagal, si Datu Talaugon ay kumuha ng isang piraso niyang kuko. Anong gagawin mo dyan? Baliw ka no? Ba't pinutol mo yung sarili mong kuko? Ang lahat ng gagawin ko ay merong ibig sabihin. Humanda ka. Yung kuko na pinutol niya ay agad niyang hinagis habang ito ay nasa itaas. Sinasabi ni Datu Talaugon na kapag nahulog na ang kuko ay simula na ng matinding labanan. Hindi mawari ni Kanole kung ano ba ang susunod na hakbang ng datong yon at nang tuluyan ng mahulog sa lupa yung kuko, nagulat si Kanole dahil sa kanyang paligid ay may mga naglabasan na mga galamay na para bang sa talangka. Tapos yung kanyang tinatayuan ay unti-unting nabibitak. Tawa ng tawa si Datu Talaugon at sinabing, "Kakainin ka na ng aking bantay."
Tunay nga ang kanyang sinabi dahil sa tinatapakan ni Kanole nandoon pala ang pwesto ng malaking bunganga ng kakaibang klasing halimaw. Mabuti na lamang at nakatalon siya dahil kung hindi siya nakatalon, tiyak na nadurog na siya dahil sa naglalakihang ipin nun. Ano yan? Ano yung nilikha mo? Dato! Yan lang naman ang isa sa bantay ko. Marami yan dito. Mag-iingat ka. At kapag natalo mo sila saka ako haharap sa'yo. Akala ko ba naiinip ka na makalaban ako? Tapos ihaharap mo ko rito sa mga pinangpupulutan lang namin? Di mo ba alam? Talangka lang sa amin yan eh. Pinupulutan lang namin yan. Masarap yung parting sipit niyan, may laman. Pang-iinis pa ni Kanole kay Dato Talaugon, kaya't kumunot ang noo nito. O ano? Gusto ko ikaw. Huwag ka nang magdamay. Itong pinapaharap mo sa amin eh, talangka lang sa amin yan. Kapag napatay ko yan, sisikapin ko yang iuwi. At yung mga sipit niyan, ibibigay ko sa mensahero. Napakadaming ulam niyan. Habang nagsasalita si Kanole ng ganon, biglang nawala si Dato Talaugon. Napakabilis ng kaganapan dahil napunta ito sa bandang likuran. Sinipa siya nito at sasaluhin siya ng bunganga ng malaking talangka. Kusang gumalaw ang kanyang katawan nang dahil dito nakaligtas si Kanole sa akmang pagkain sa kanya ng malaking talangka. Gumalaw na ang talangka at pilit siyang iniipit ng malaking sipit nito. Nagtatakbo siya papunta roon sa bandang mataas na bahagi. Akala niya'y mabagal ang pagkilos ng malaking talangka pero nagulat siya dahil ang lalaki ng hakbang nun. Sa tuwing ito ay tatapak sa lupa, may naiiwan na malaking bakas. Anong klase? Imposible! Sabi na naman niya. Nang nandoon na siya sa bandang itaas, nakita niyang bangin na naman yun. Malalim na malalim at hindi niya matanaw ang dulo nun. Huwag ka nang tumakbo. Corner ka na. Ito na ang katapusan ng buhay mo. Pasalamat ka't pinahintulutan ko pang gumana rito ang mga kakayanan mo. Alam mo bang, doon pa lang sa unang baitang, ay hindi na dapat panggagana ang mga kakayanan mo? Dahil ang lugar na to ay akin. Ako ang nasusunod sa lahat ng bagay. Dami mong dada. Tapos na ba? Tapusin mo na kung kaya mo. Maya-maya pa yung talangka ay tumalon sa mataas na bangin. Tapos si Dato Talaugon ay unti-unting lumalapit sa kanya. Siguro, hindi man kita matalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban pues pwede naman siguro sa pakiusapan, di ba? Kailanman ay hindi ako nadala sa pakiusapan. Hetong si Dato Talaugon ay palapit na sa kanya. Naglabas na ito ng kung anong gamit sa katawan. Akmang titirahin na niya si Kanole. Kaunting hakbang na lang at mahuhulog na rin siya ng biglang. Ano nangyayari? Bakit? Nagtataka din siya sa kanyang sarili dahil mahuhulog na sana siya na parabang may sumalo sa kanya na hangin. Si Dato Talaugon ay nakatingin na lang sa kanya na tila ba nagtataka din. Pagtingin ni Kanole sa bandang itaas, may nakahawak sa kanya. Tapusin mo na ang laban. Masyado ka nang tumatagal dito. Maraming humihingi ng tulong. Hindi lang siya. Hindi ka maaaring magpahinga. Kailangan mong tapusin ang inatang sa iyo. Wika ng tinig. Ibinabanon si Kanole malapit kay Dato Talaugon at dito na nagsimula ang walang humpay na saksakan at suntukan. Kung saan-saan tinatamaan si Kanole ng hawak nitong kakaibang itak na parabang gawa sa kulay itim na bato.
Ramdam ni Kanole yung bawat tama nun. Ganun pa man hindi naman ito tumatagos sa kanyang katawan. Pero yung init ay naiiwan sa kanyang katawan. Iginaganti naman ni Kanole yung hawak niyang punyal. Yon ang ginagamit niya at tumatagos ito sa katawan ni Datu Talaugon. Sa tuwing mabubutas ang katawan nun ay madali itong bumabalik. Hindi mo ako mapapatay sa pamamagitan ng ganyan. Hoy, ano na? Ituloy mo na yung ginagawa mo. Nole, tama na ang pakikipatimpalak sa pakikipaglaban. Tapusin mo na ito. Tawagin mo kaming lahat. Pumikit si Kanole at tinawag ang lahat ng kanyang gabay. Ayon sa kanyang mga nadinig, ibibigay nila ang lahat ng kanilang puwersa patungo sa hawak niyang punyal. Kailangan sa unang tira ay hindi siya sumablay dahil doon nakasalalay ang laban. Habang si Datu Talaugon ay walang kaalam-alam sa pinaplano ni Kanole. Ano pang inaantay mo? Sugurin mo ako! Nakapikit pa rin si Kanole. Maya-maya pa napadilat na ito at sinabing, tanggapin mo ito! Isang tira lang ang ginawa ni Kanole. Nahati ang katawan ni Datu Talaugon. Pagkatapos nun halos maubos na ang puwersa ni Kanole. Wala na. Tapos ka na, Datu Talaugon. Sa muling pagkamatay mo, hindi ka na makakabangon. Dahil wala nang kahit kaunting pintig sa puso mo. Pati ang kaluluwa mo namatay sa huling tira kong yun. Salamat mga gabay ko. Hindi nyo ko pinabayaan. Maraming salamat sa inyo. Dahil ang nagpapahirap sa mga tao dito ay napatay na. Aasahan kong hindi na siya babalik. Pagkatapos nun, humiling si Kanole sa kanyang gabay na siya ay dalhin sa harapan ng sityo nila Tandang Eliseo. Nagulat din siya sa kanyang sarili kung paano siya napunta ron ng ganon kadali. Masaya niyang ibinalita sa mga taga-sityo na tapos na ang laban. Maaaring hindi man nakita ng mga tao doon kung paano nakipaglaban si Kanole sa isang dato, pero mababakas nila sa katawan ni Kanole kung gaano kahirap ang kanyang sinapit. Tapos na ang laban. Malaya na kayo. Kailangan ko na lang magpahinga. Para sa ganun, makauwi ako ng maayos. Meron akong kaunting sugat. Dala ng pakikipaglaban. Sana'y gamutin niyo ako. Huwag na natin itong iasa sa aking mga gabay. Dahil lahat sila ay naroroon. Habang ako'y nakikipaglaban, hindi nila ako iniwanan. Kayo na lang po ang bahala sa akin. Hindi ko na kaya. Kunin mo ang bag ko. Lagyan mo ng alamang Javier ang sugat ko. Habang naroroon kasi si Kanole, ay unti-unti niyang nararamdaman yung sakit ng dala ng sugat na iniwan sa kanya ng pakikipaglaban. Kinabukasan nagising si Kanole at wala na ang kanyang mga sugat. Nagpaalam na siya sa mga kasamahan ni Tandang Eliseo. Kinabukasan nakauwi siya ng maayos at para bang wala lang. Tapos naroroon ang makulit na mensahero. Bossing! Welcome back! Haha! Ano? Nanalo ba tayo? Siyempre naman. Hindi tayo pababayaan ng ating mga gabay. Mga kababayan, isang tagumpay na pakikipaglaban ang inuwi ng ating kaibigan sa kanyang bahay at ito ay kinatuwa ng mensahero. Nang dahil doon sila ay nagsaya, inasikaso ng mensahero si Kanole
Binigay ang gusto. Pinagtatakahan ni Kanole kung bakit napakadami niyang pera. Ayon naman sa mensahero, siya ay bagong sweldo nang dahil dito nagawa niya pang ilibre si Kanole ng makakain. Maraming salamat po sa tumutok sa kwento na ito. Mamayang gabi, sisikapin po natin magkaroon pa ng upload pero hindi ko alam kung alas 8 o alas 9. Marami pa pong kwento sa atin si Kanole, sana'y hindi kayo magsawa. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo araw-araw.